Noong ika-10 ng Nobyembre 1975, ang pinakamalaking barkong lumubog sa Great Lakes ay pumailalim sa tubig 15 nautical miles hilagang kanluran ng Whitefish Bay, Lake Superior kasamang 29 tripulante. Ang investigasyon na sumunod ay nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sagot. Isang bagay ang tiyak, wala ni isang teorya na pinagkakasunduan ng lahat. Basahin ang mga komento sa video para makahanap ng dagdag na impormasyon at magpasa kung alin ang pinakamakatotohan ng paliwanag. Noong Nobyembre 2023, nag-release ako ng video tungkol sa Edmund Fitzgerald pero tinanggal ko na ito. Nakatuon ako sa investigasyon at agad ninyong binanggit na may iba pang aspeto rito. Salamat, pinahahalagahan ko ang inyong puna. Nagkamali ako, kaya tinanggap ko ito bilang hamon para pagbutihin pa ang aking ginagawa. Hindi talaga matitiyak ang sani ng aksidenteng ito. Sa video na ito, malalaman mo ang mga posibleng salik, pati kalakasan at kahinaan ng mga teoryang yon. Hinihikayat kitang muli na ibahagi ang iyong pananaw sa mga komento. Ang kwento ay tungkol kay Ernest McSorley, ipinanganak sa Canada. Sa edad 11, lumipat siya sa US kasama ang ama at madrasta. Ginugol niya ang kabataan sa panonood ng mga barkong nagdadala ng kargamento sa Ilog St. Lawrence mula Great Lakes papuntang Montreal at Quebec. Bata pa lang ay nagpasya na siyang sumali sa kanilang hanay at sa edad na 23, sinimulan niya ang karera sa dagat. Ang Great Lakes ay malalawak na lawa sa loob ng lupain. Sila ang pinakamalaking sistema ng tubig tabang sa mundo na naglalaman ng 80% ng tubig tabang ng Amerika at 20% ng tubig tabang ng buong mundo. Taon-taon, 120 milyong toneladang kargamento ang ipinapadala sa Great Lakes. Sila ang nagsisilbing ugat na nagpapanatiling buhay sa mabibigat na industriya pero mas delikado ang mga lawa na ito kaysa sa inaakala ng karamihan. Matatagpuan dito ang humigit kumulang 6,000 lumubog na barko at libingan ng halos 30,000 mandaragat. Sa habang 729 na talampakan, ang Edmund Fitzgerald ay isang talampakang mas maikli sa pinakamataas na limitasyon sa Great Lakes. Nagsimula ang konstruksyon noong ika-9 ng Agosto taong 1957 at naiiba ito sa karaniwang proseso ng paggawa noong panahong iyon. Karaniwan, ang konstruksyon ay nagsisimula sa paglalagay ng keel bago itayo ang barko pataas. Ang katawan ng Edmund Fitzgerald ay binuo mula sa mga bahagi ng bulkhead na pinagdugtong. Isa ito sa mga unang beses na ginamit ang istilong ito at naging pamantayan sa industriya. Noong ika-7 ng Hunyo, taong 1958, inilunsad ang Edmund Fitzgerald. Sa panahon ng paglulunsad nito, ito ang pinakamalaking barko sa Great Lakes. Tumatimbang ito ng 13,632 tonelada at kayang magdala ng mahigit 25,000 tonelada. May 29 na tripulante ito at pinapatakbo ng malalaking steam turbine engine na umaabot sa 14 na knots ang bilis. Ipinangalan ito kay Edmund Fitzgerald, presidente at CEO ng Northwestern Mutual Life Insurance Company na nagbayad ng $8.4 milyong para sa barko. Sa seremonya ng binyag, sinubukan ni Elizabeth Fitzgerald, asawa ni Edmund, na basagin ang bote ng champagne sa gilid ng Fitzgerald. 3 beses muna bago niya nabasag ito. Sa mga nagdaang taon, ginawang mas manipis ang tradisyonal na bote ng champagne para mas madali itong mabasag at maiwasan ang kahihiyan at pamahiin ng bigong pagtatangka. Parang pinapalakas pa ang pamahiin, inabot pa ng mahigit kalahating oras bago tuluyang napakawalan ang mga lubid. Dumudulas ang barko pababa sa tubig sa delikadong anggulo, nagdudulot ng malalaking alon na bumabasa sa mga nanonood sa kabilang dalampasigan. Sa gitna ng halos 15,000 manonood, may isang 58 anyos na lalaki na inatake sa puso at namatay sa lugar. Ayon sa pamahiin, masamang palatandaan ang sunod-sunod na pangyayaring ito para sa barko pero kinumpleto ang gamit pa rin ito at nagsimula ng magserbisyo. Ang malaking steam powerhouse ng barko ang dahilan kaya isa ito sa pinakamabilis na barkong pangkargamento noon. Ang pilot house nito ay may advanced na kagamitan sa nabigasyon, pagplano ng ruta at modernong radyo at komunikasyon noong panahong iyon. Marami ang panloob na kagamitan para sa barkong kargamento. May 2 guest stateroom, guest lounge, komportableng opisina at silid ng kapitan, laundry room, recreational deck at mas malalaking crew stateroom kaysa karaniwan sa industriya. May kusina rin sila na kumpleto ang gamit para maghain ng pagkain sa 2 dining room ng barko.
isang marangyang dining room para sa mga opisyal at sa mga bisita ng kumpanya at isa pa para sa mga crew. Inupahan ng Ogilvy Norton Mineral Company ang barko sa 25 taong kontrata. Noong ika-22 ng Setyembre, 1958, ginawa ng Edmund Fitzgerald ang kanyang unang paglalayag, umalis mula sa kanyang pinagmulan sa Rouge River, Detroit, Michigan at naglayag patungong Silver Bay, Minnesota upang kunin ang kargamento ng taconite iron ore. Sa unang biyahe, nagtala ito ng record sa tonelahe sa Great Lakes, una sa marami pang record ng barko. Mahigit 10 taon itong pinakamalaking barko sa Great Lakes, nagdadala ng mga kargamentong dating inakalang imposible. Pumipila ang mga tao para makita ang barkong dumadaan sa mga lock at channel. Tinawag itong ang umaawit na barko dahil si Kapitan Peter Pulser ay tumutugtog ng musika sa megaphone para magpasigla ng moral. Kilala siya sa paggamit ng megaphone at pagbibigay impormasyon tungkol sa barko sa mga nanonood sa pantalan. Mula sa mga bagong teknik sa konstruksyon, pagiging pinakamalaking barkong naitayo, pagwawaksi ng mga pamahiin, pagdadala ng mas malalaking kargamento at isang kapitang may kakaibang personalidad, nagkaroon ng reputasyon at alamat ang Edmund Fitzgerald na maihahambing sa SpaceX ngayon. Noong 1971, 13 taon matapos ang unang paglalayag, inayos ito mula uling tungong langis na nagpalakas sa bilis at tibay. Noong 1972, si Ernest McSorley ang naging kapitan ng Edmund Fitzgerald. Si McSorley ay nakapamuno na ng 9 na barko bago pa man ito. Kapag hindi siya kapitan ng Edmund Fitzgerald, kasama niya ang asawang si Nellie sa Ottawa Hills, Ohio, malapit sa Lake Erie, kung saan nila pinalaki ang 3 anak ni Nellie mula sa dating kasal. Noong taglamig ng 1973 hanggang 74, inilabas ang Fitzgerald mula sa tubig para sa taunang pagkukumpune. Isang araw, si George Bergner, dating crew ng Fitzgerald, ay nasa shipyard nang marinig niya ang usapan ng isang shipyard worker at empleyado ng Ogilvy Mineral Company, may-ari ng Fitzgerald. Sa isang deposition, sinabi ni Bergner na ang usapan ay tungkol sa mga bitap at pagkaluwag ng keel sa mga hinang na humahawak nito sa lugar. Alam ng Coast Guard ang bitak sa hinang at inaprubahan ang minor na pagkumpune. Nagpatoto rin si Bergner tungkol sa narinig niyang pag-uusap ni McSorley at mga crew ng Fitzgerald. Habang nililinis ng crew ang putik sa ilalim ng Fitzgerald, napansin nilang maluwag ulit ang keel at ipinaalam ito kay McSorley. Ayon kay Bergner, sagot ni McSorley, kailangan lang ng hayop na ito na magtagal pa ng 1 taon. Pagkatapos nun, hindi ko na inintindi ang mangyayari dito. Magre-retiro si McSorley pagkatapos ng season, kaya sa bagong kapitan, mapupunta ang problema. Tatawagin ko itong unang teorya tungkol sa paglubog ng Edmund Fitzgerald. Ang cargo ship na kulang sa maintenance ay naghihintay lang na aksidente. Kung maluwag ang keel at may problemang estruktural, maaaring mas lumala ito sa matinding bagyo at magdulot sa Fitzgerald na mabiyak at lumubog. Itinigil ang operasyon ng kapatid na barko ng Fitzgerald, ang Arthur Homer, noong 1980 dahil sa depekto sa estruktura na posibleng parehong problema. Pero ngayon, taong 1975 pa lang, at ang Edmund Fitzgerald ay nasa kasagsagan pa ng lakas nito, nasa unang 25 taong kontrata pa lang at hindi pa man lang nakakaabot sa isang katlo ng inaasang haba ng serbisyo nito. Noong Nobyembre 1975, alas 8:30 ng umaga, ang Edmund Fitzgerald ay nakadaong sa Burlington Northern Railroad dock. Nagsisimulang mag-load ng mahigit 26,000 tonelada ng taconite para sa biyahe mula Superior, Wisconsin, patawid ng Lake Superior papuntang Zug Island sa Detroit River. Mahaba ang proseso ng pagkakarga gaya ng dati. Sa pagtatapos ng season, sinisikap ng Fitz na magdala ng maraming kargamento bago dumating ang taglamig. Nagtutulungan ang loading foreman at deck boss para matiyak ang tamang distribusyon ng ore sa buong katawan ng barko. Kapag sumobra sa isang gilid, maaaring tumaob ang barko. Kapag sumobra sa gitnang linya, pwedeng sumayad ang ilalim ng barko palabas ng pantalan o mabali ang katawan nito, isang nakasira na sa ilang barko noon. Ito ang maaring tawaging pangalawang teorya sa paglubog ng Edmund Fitzgerald. Kung ang barko ay halos sagad na sa kapasidad ng karga nito, nababawasan ang freeboard nito. Ang freeboard ay ang dami ng ekstrang kapasidad. Kailangan ng barko ng freeboard para hindi ito lumubog. Bawat barko ay may itinakdang freeboard na hindi pwedeng lampasan. Kapag overloaded ang Fitzgerald, bumababa ang freeboard nito at sa normal na panahon, maaaring hindi ito mahalaga.
Sinusubaybayan ng National Weather Service ang malaking bagyo ngayong Nobyembre, ngunit inaasahang daraan ito sa timog ng Lake Superior. Pagsapit ng alas 2:15 ng hapon, 6 na oras ang lumipas, hinila ng crew ang mga tali at umalis na ang Edmund Fitzgerald mula sa Lake Superior papuntang Detroit na may dalang 26,116 na tonelada ng taconite pellets. Pagkatapos mag-loading, ikinabit ng crew ng Edmund Fitzgerald ang mga takip ng hatch at isinara ang mga butas ng kargamento. May ilang hatch cowboy na luma na, pero maayos pa rin ang kondisyon ng karamihan. Habang lumalabas sila ng breakwater, nakatayo sa tabing dagat sina Janice Armagust at ang kanyang 2 anak. Umaasa ang mga bata na makita ang ama nilang si Michael Armagust, ang ikatlong opisyal, ngunit wala siya sa deck. Sumigaw si Janice sa tripulante at tinanong kung nasaan si Mike. Sinabi nitong nasa ilalim ng deck si Mike. Kumaway sina Janice at ang mga bata sa barko habang ito'y palayong naglalayag sa Lake Superior. Patuloy umiikot ang tripulante at sinasarado ang mga hatch ng deck para sa mahinaong panahon na yon. Hatch ng deck ang ikatlong teorya sa paglubog ng Edmund Fitzgerald. Tulad ng ibang teorya sa paglubog ng Edmund Fitzgerald, mainit ding pinagtatalunan ang teorya tungkol sa hatch ng deck. Sa maraming litrato ng Edmund Fitzgerald, hindi lahat ng hatch dogs ay nakakandado ng maayos. Dahil dito, may naniniwalang hindi palaging ikinakandado ang lahat ng hatch dogs habang naglalayag. Hindi lahat ng litrato ay kuha habang umaandar ang barko. Paano natin malalaman kung karaniwan talagang hindi nakakandado ang mga ito habang naglalayag? Samantala, ang ibang kapitan ng barko ay gumamit din ng parehong takib ng hatch at dogs na hindi pumalya dahil sapat na ang bigat ng takib para maselyuhan ang hatch kahit may ilang hatch dogs na hindi nakakandado. Posible ring nasa interes ng mga may-ari ng barko na ilipat ang sisi sa mga tripulante para makuha ang bayad sa insurance. Mayroong 2 pangunahing tanong. Lahat ba ng hatch dog ay nakasara ng maayos at kung hindi, sapat ba yon para mapasok ng tubig ang barko at lumubog? Maayos ang lahat sa barko ng Edmund Fitzgerald habang naglalayag sila sa hapon. Hindi inaasahan, bumaba bigla ang barometro kaya malinaw na tatama ang bagyo sa Lake Superior. Noong alas 16:13, umalis din ang kargadong barkong Arthur M. Anderson mula Two Harbors, Minnesota na bahagyang nauna sa Edmund Fitzgerald at nasa parehong ruta. Noong panahon ng pagkakagawa nito, ang medyo mas matandang Anderson ay mas maikli kaysa sa Fitzgerald. Pagkatapos ng pagkukumpuni, ito ay pinahaba kaya't bahagyang mas mahaba na ito kaysa sa Fitzgerald, ngunit kapansin-pansing mas mabagal. Agad na naabot ng Edmund Fitzgerald ang lamang ng Anderson. Pagsapit ng hating gabi, magkalapit na ang 2 barko at nagsimula ng mag-usap. Ang 2 barko ay may kagamitan sa pagmamasid ng panahon na ginagamit ng National Weather Service. Nagpasya ang mga kapitan na dumaan malapit sa baybayin ng Canada para magkubli sa bagyo. Habang minomonitor nila ang bagyo, napansin nilang maabutan sila nito bago makarating sa ligtas na bahagi ng Whitefish Bay. Mas mabilis ang Edmund Fitzgerald kaya naunahan nito ang Anderson. Pero magkaabot pa rin sila sa radyo at radar kaya madalas silang nag-uusap tungkol sa lumalalang panahon. Lumakas na ang hangin hanggang 40 knots at ang mga alon ay madaling umabot ng 10 hanggang 12 talampakan ang taas. Kinontak ni Kapitan Bernie Cooper ng Anderson ang Fitzgerald at sinabi niyang posibleng magbago ng 100 at 80 degree ang direksyon ng hangin kung lalala ang bagyo. Pagsikat ng araw, papalapit na ang mga barko sa mga isla sa labas ng Whitefish Bay. Pagsapit ng alas 2 ng hapon, nakalampas na sa mata ng bagyo ang mga barko at nagbago ang hangin mula timog papuntang hilaga na may lakas na 42 knots. Bumuhos ng malakas ang nyebe sa lawa. Hindi na makita ng Anderson ang Fitzgerald. Habang lumalala ang kalagayan, sa radar na lang nila nakikita ang isa't isa. Dito mismo, nagsisimulang magkaiba ang mga kwento. Maaring tingnan ang mga senaryong ito na magkakahiwalay o pinagsama-sama. Alam ng lahat ang kwentong ito at may kanya-kanyang opinyon at bawat isa ay may saysay. Ang hula ko ay hindi lang isang dahilan ng paglubog, kundi pinagsamang iba't ibang dahilan. Pero alin sa mga kombinasyon? Pagdating ng alas 3 ng hapon, dinala ni Kapitan Cooper ng Anderson ang barko pasilangan para iwasan ang 6 Fathom Shoal. Hindi sumunod si Kapitan McSorley ng Fitzgerald kay Anderson papunta sa mas malalim na tubig. Sa normal na kondisyon, ang 6 Fathom Shoal ay 36 na talampakan ng lalim. Ang kargadong draft ng Anderson ay nasa 26 na talampakan. Ang draft ng isang barko ay ang lalim ng keel sa ilalim ng waterline.
Ang draft ng Fitzgerald ay 25 talampakan kapag normal ang karga. Mainam iwasan ang mababaw na shoal lalo na sa masamang panahon. Kung gumangga ang Fitzgerald sa shoal, posibleng masira ang barko. Kapag mabigat ang karga at masama ang panahon, maaring mabiyak ito. Alas 3:30 ng hapon, nagradyo si Kapitan Maxoli ng Fitzgerald kay Anderson at iniulat na nawalan sila ng railing at ilang takip ng bentilasyon sa deck. Pumapasok na ang tubig sa barko. Sa akin, ito na ang ika-4 na teora na nagpapaliwanag sa paglubog ng Edmund Fitzgerald. Ayon kay Maxoli, babagalan niyang barko para makahabol ang Anderson. Kinumpirma ni Kapitan Cooper, tapos tinanong niya kung gumagana ang mga bomba at sinabing oo ni Kapitan Maxoli. 17 nautical miles na ang layo ng Anderson sa Fitzgerald na yon. Mga 4 o 5 oras pa bago makarating sa Whitefish Bay ang dalawang barko. Mula alas 3:30 hanggang alas 4:20, binantayan ni Kapitan Cooper ang radar habang lumalapit ang Fitzgerald sa 6 Fathom Shoal at tuluyang dumaan dito. Kilala ng mga lokal na kapitan ang 6 Fathom Shoal, ngunit hindi detalyado ang lalim nito sa mapa. Sa katunayan, may mga pagkakaiba sa pagitan ng mga Canadian at American na mapa noong panahong yon. Posibleng kumaskas ang Fitzgerald sa shoal at dahil sa malakas na panahon, tinamaan ito ng alon kaya natakpan ng pagbangga. Ito ang ikalimang teorya sa paglubog ng Edmund Fitzgerald. Alas 4:20 ng hapon, halos isang oras matapos ang huling usapan, muling tinawagan ng Anderson ng Fitzgerald. Ayon kay Kapitan Maxoli, hindi gumagana ang parehong radar niya at naglalayag siyang bulag. Tinanong niya si Kapitan Cooper kung pwede siyang tumulong mag-navigate gamit ang radar ng Anderson. Hindi binanggit ni Kapitan Maxoli sa Anderson na sumadsad sila o umaskas sa mababaw na bahagi at ipinagpatuloy pa rin niya ang pagpapatakbo ng barko papunta sa mas malalim na tubig matapos dumaan sa mababaw na bahagi. Sa investigasyon matapos lumubog ang Fitzgerald, maraming ininyero at eksperto ang ininterview. Lahat ng eksperto na tumistigo ay nagkasundo na mabilis na lulubog ang Fitzgerald kung ito ay tumama sa mababaw na bahagi. Wala sa mga eksperto noon ang naniwala na kayang magpatuloy ng barko sa paglalayag ng ganoon kalayo. Nakasakay ako sa bangka na naglayag sa buhanginan at bahagyang sumayad sa lupa. Alam kong iba ang sukat pero nung sumayad kami, naramdaman ko ang pagyanig at ang biglang paghina ng takbo ng sumayad ito. Iniisip ko na mapapansin at ire-report din ng isang veteranong kapitan tulad ni Maxoli kung sumayad siya sa mababaw na dagat. May ilang forum na nagsabing may diver na nakakita ng pulang pintura sa mababaw na bahagi pero kahit anong hanap ko, komento lang ang nakita ko at walang orihinal na artikulo tungkol sa claim na yon. May nakita akong artikulo tungkol sa opisyal na paghahanap sa mababaw na dagat na nagsasabing walang ebidensya ng pagsadsad doon. Pagsapit ng alas 4:30 ng hapon, dumidilim na at halos wala nang makita dahil sa nyebe. Ang hangin ay umabot ng 58 knots mula sa hilaga. Alas 5 ng hapon, nagradyo si Kapitan Cooper ng Anderson na sila ay 15 nautical miles sa likod ng Edmund Fitzgerald. Umabot ng 1.5 oras bago sila lumapit ng 2 nautical miles. Patuloy silang tumutulong sa pag-navigate gamit ang radar habang dahan-dahan nilang nilalapit ang distansya. Alas 5:20, tumawag si Kapitan Maxoli sa Coast Guard Station sa Grand Maria, Michigan. Sinusubukan niyang kunin ang lokasyon mula sa beacon sa Whitefish Point pero wala siyang makuhang signal. Wala siyang radar at mahina ang visibility, kaya ito lang paraan niya sa pag-navigate. May piloto ng Great Lakes sa barkong Sueco Aberforce na patungong hilaga mula Whitefish Point. Sumagot siya sa Fitzgerald para sabihing gumagana ang Whitefish Point light pero hindi gumagana ang radio beacon. Naglalayag ang Fitzgerald na halos walang impormasyon. Bukas pa ang radio channel nang marinig ng piloto sa Aberforce ang kapitan ng Fitzgerald na nag-utos sa crew na huwag hayaang may lumabas sa deck. Sinundan nito ng ilang usapan tungkol sa vent na di malinaw. Sinabi ng kapitan ng Fitzgerald sa Aberforce na masama ang pagkakiling ng Fitzgerald na walan ng parehong radar at tinatamaan ng malalakas na alon sa isa sa pinakamalalang dagat na naranasan niya. Kinumpirma ng pagkakiling na pumasok na ang tubig sa Fitzgerald. Posibleng humiwalay na ang keel at ang depektibong hinang ay nagpapapasok ng tubig sa ilalim ng waterline. Maaring hindi rin maayos ang pagsara ng mga hatch sa deck, kaya nakapasok ang tubig sa mga cargo hatch na posibleng may sobrang bigat na karga para sa ganitong kondisyon.
Maaring ang sirang takeb ng bentilasyon ang nagpasok ng tubig at nagpatilt sa barko o kaya sumadsad ang Fitzgerald at nabutas dahilan para mapasok ng tubig. Ngayon, tatalakayan natin ang ika-6 na tsura sa paglubog ng Edmund Fitzgerald. Lumalakas ang alon, may 25 talampakang alon na bumabagsak sa deck ng Anderson at Fitzgerald. Ang phenomenon na Three Sisters ay naiulat malapit sa Edmund Fitzgerald at Arthur Anderson. Isang serye ng hindi bababa sa 2, posibleng 3, na mas malalaki kaysa karaniwan na rogue waves ang tumama sa dalawang barko. Naitala ni Kapitan Cooper ng Anderson ang dalawang alon na 30 hanggang 35 talampakan ang taas bandang alas 7 ng gabi. Itinala niya sa logbook na nasira ang mga kagamitan sa deck ng barko dahil sa malalakas na alon. Posible na ang unang alon ay binaha ang deck ng Fitzgerald ng napakaraming tubig. Kung hindi ito natanggal, bago ang pangalawang alon, maaaring itulak nito ang unahan ng barko pababa sa tubig. O posible rin na ang Fitzgerald ay tumaas, sumaklang sa 1 o 2 alon at yumuko sa gitna dahilan para maghati ang barko at mabilis itong lumubog. Alas 7 ng gabi, 1 oras na lang ang Fitzgerald mula sa Whitefish Bay. Tinawagan ng unang opisyal ng Anderson si Kapitan McSorley para sabihing ang Fitzgerald ay nasa 10 nautical miles sa unahan at 15 nautical miles mula Whitefish Bay. Pagkalipas ng 10 minuto, alas 7:20 ng gabi nakadetect ng kontak sa timog ang Anderson sa radar. Sinabihan niya si McSorley na may target na 9 na milya sa unahan. Isa pang sasakyang dagat ang target ng radar. Tinanong ni McSorley kung makakalagpas ba siya at sumagot ang kasamahan, oo, dadaan siya sa kanluran mo. Maikling sagot ni Fitzgerald, sige, ayos lang. Tinanong ng kasamahan, kinakaya niyo ba ang mga problema? Sabi ni McSorley, oo, kinakaya naman. May 2 lugar sa Lake Superior na ang hangin ay higit 43 at 40 knots ang bilis. Ang timog silangang bahagi ng lawa kung saan naroon ang Fitzgerald ang nakakaranas ng pinakamalalakas na hangin. Halos 20 talampakan ang taas ng mga alon at mahigit 50 milya bawat oras ang lakas ng hangin. Nasa silangang gilid na malakas ang hangin ang Edmund Fitzgerald. Naitala ni Kapitan Cooper ng Anderson ang hilagang kanlurang hangin na 57 milya kada oras na may bugso hanggang 86 na milya bawat oras. Delikado ang kondisyon. Pag humupa ng niebe, mas luminaw ang paligid. Hinahanap ng Anderson crew ang ilaw ng Fitzgerald, ngunit hindi nila makita. Nag-alala si Kapitan Cooper na baka nawalan ng kuryente ang Fitzgerald at inutusan ng crew na maghanap ng anino. Alas 7:20 ng gabi, 10 minuto lang matapos ang huling tawag sa radyo, 3 target ang nakikita ng radar ng Anderson pero wala ang Edmund Fitzgerald. Tinawagan ni Kapitan Cooper ang Fitzgerald sa radyo, ngunit walang sagot. Tinawagan niya ulit. Maya-maya, tinawagan niya ang Coast Guard para i-report ang pagkawala ng kontak sa radyo sa Fitzgerald. 1 oras ang lumipas, alas 8:32 ng gabi, muling tumawag si Cooper sa Coast Guard at sinabing labis siyang nag-aalala sa kaligtasan ng Fitzgerald. Alas 9 ng gabi, 2 oras matapos ang huling kontak, opisyal nang idineklara ng Anderson na nawawala ang Fitzgerald. Sinimulan ng Coast Guard ang paghahanap at nakipag-ugnayan sa Rescue Coordination Center sa Cleveland, Ohio na nagpadala ng search and rescue aircraft mula Traverse City. Hiniling nila sa mga barko sa lugar na hanapin ang Fitzgerald. May ilang barkong pinakiusapan magbago ng ruta o bumalik para hanapin ang huling lokasyon ng Fitzgerald. Ngunit tumanggi sila dahil mas inuuna ang kaligtasan ng barko at tripulante. Hindi agad nagpadala ng search and rescue boat ang Coast Guard dahil sa malakas na hangin at maalong dagat. Hiniling nila kay Kapitan Cooper ng Anderson na bumalik at maghanap. Nag-alangan si Kapitan Cooper, nag-aalala na baka lumubog ang Fitzgerald dahil sa bagyong naranasan ng kanyang crew. Matapos ang ilang pangungumbinsi, napilitan siyang pumayag at pinaikot ang Anderson pabalik sa bagyo upang hanapin ang Fitzgerald. Ang gabi ay naging araw. Pagdating ng alas 8 ng umaga, kinabukasan, napansin ng Anderson ang isang piraso ng lifeboat tapos isa pa. Kasama ang eroplano at rescue vessel sa malawakang search, ngunit wala sa 29 na tripulante ang natagpuan, buhay o patay. Nakakita sila ng mga piraso ng life jacket, sagwan, lifeboat, tangke ng hangin at heaving line pero walang personal na gamit at walang mga bangkay. Ipinapakita ng pinsala sa lifeboat na baklas ito mula sa barko, hindi inilunsad.
Ilang araw pagkatapos, noong Nobyembre 14, isang side-scan sonar ang nakakita ng dalawang malalaking bagay sa ilalim ng Lake Superior. Ilang beses nila itong sinuri, ngunit hindi nila matukoy kung ito nga ang Fitzgerald. Itinigil na ang search. Noong Mayo ng sumunod na taon, inilabas ng Navy ang Curve 3 underwater ROV na may kasamang kamera. Nakuha nila ang visual na kumpirmasyon na ang nasirang barko ay talaga ng Edmund Fitzgerald. Nasa ilalim ito ng 530 talampakang lalim ng tubig na hati sa dalawa at may malaking kalat ng debris sa gitna ng mga seksyon. Walang nahanap na bangkay. Ayon sa Curve 3 survey, napansin ng National Transportation Safety Board ang sira at nawawalang bahagi sa mga takip ng hatch, pati na rin ang palatandaan ng panlabas na pressure fractures. Posibleng galaw ng alon ang nagpabigay sa hatch. Noong 1900, 974 lamang natuklasan ang katawan ng isang miyembro ng tripulante malapit sa unahan ng barko. Sa kasamaang palad, hindi nakilala ang katawan. Pagkatapos ng isang aksidente na ganito, bawat grupo ng tao ay gustong isisi ang nangyari sa iba. Gustong isisi ng kumpanya ng seguro ang nangyari sa mga may-ari ng barko para mabawasan ang kanilang bayaran. Ayaw ng mga may-ari ng barko masisi sa palyadong maintenance o sobrang kargamento para makuha nila ang buong bayad mula sa seguro. Ayaw ng pamilya ng mga mandaragat na sisihin ang mahal nila sa buhay sa hindi pagsasara ng mga hatch sa deck. At ayaw ng Coast Guard na batikusin dahil hindi agad nagpadala ng mga barko para maghanap o baka hindi nila nagawang igiit ang mas masusing welding noong maintenance inspection. Isang bagay ang sigurado, ang panahon ang may pinakamalaking papel. Kung aalisin mo ang panahon sa usapan, malamang hindi lumubog ang Fitzgerald sa biyaheng ito. Ngunit ang maalon na dag at malalaking alon kasama ang iba pang salik ay nagsanib puwersa. Noong 2005 idineklara ng Ontario Heritage Act na libingan ng lugar kaya bawal na muling sumisid o kumuha ng impormasyon tungkol sa lumubog na barko. Natuklasan kalaunan na ang 6 Fathoms Shoal ay 1 milya pa sa hilaga kumpara sa mga American chart na ginagamit noon. Ang Arthur M. Anderson ay patuloy pa ring nasa serbisyo. Alin sa pingin mo ang dapat sisihin? Mabigat na karga, kahinaan ng estruktura, mga takib ng bentilasyon o hatch sa deck na nagpasok ng tubig, pagsadsad sa hindi nakatalang bahura o pagkabali sa malalaking alon? Ipaalam mo sa akin sa mga komento.